maganda. Kasi 'di ba kanina ano yung sabi ni Criset? Ano yung sabi ni Criset mga kababayan kay sa gobyerno? Tanga daw po ang gobyerno. Ibig sabihin sinimulan ni Criset mga kababayan na painitin yung ulo ni Congressman Abante. So pakinggan po natin mga kababayan yung sasabihin ni Congressman Abante doon sa susunod na tatanungin niya na vlogger nitong si Duterte. Ano po? Anyway, ito pakinggan na po natin. Yes, you made a statement when you were giving... Hindi, basahin muna natin yung title. Sabi dito, Representative Benny Abante kay Mary Jane Kimbao Reyes, ikaw ang tanga. Ayun yung sabi dyan mga kababayan ha. Sabi daw ni Congressman Abante kay Mary Jane Kimbao Reyes, ikaw ang tanga. And then sumagot naman na itong si Reyes mga kababayan na opo Mr. Chair, tanga po ako. In your statement that you base your blog on the truth, no? And that you are actually not biased. You are not pro Duterte, you are not pro Marcos. You said that, am I right? Your Honor, yes, sir. Although I also said in that same statement that yes, I can be biased, but I don't go below the belt. But as far as being... Kita nyo, si Criset dito, nagpupunas pa ng luha. Ikaw ba naman, mag-invento ka ng fake news o di yan yung napala mo? Yan yung napala niya. Diba? Iyak siya kay Congressman Abante. Pro or anti-Marcos and Duterte, I always try to remain objective. Ms. Reyes, yes, sir. I am yes, the chairman of the Committee on Human Rights. Yes, Your Honor. Hindi, tandaan nyo mga kababayan na sabi nitong si Mary Jane Kimbao Reyes, hindi daw siya bias. Hindi daw siya bias mga kababayan, nagiging objective lamang daw po siya. Hindi daw siya pro Duterte at hindi din daw siya pro Marcos. Pero kung titingnan nyo mamaya mapapaamin yan ni Congressman Acop. We have records of EJK victims. And you made a statement, it says right here, to the International Criminal Court, global community and world media. Is this not a pro-Duterte statement? Can you please, sir, complete the whole... No, not yet. report? I'm going to complete this. I'm just referring to the first statement, to the International Criminal Court, global community and world media. It means that you want to tell that to the International Criminal Court. Am I right? And therefore, Mr. Chair, you do not agree for the former president to be held in the ICC. Am I right? Yes, Your Honor. Okay, very good. Di pro Duterte ka, hindi ka objective. Hindi ka neutral. Pro Duterte ka kasi binabatikos mo yung nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at yung nangyaring pag-ditina kay dating Pangulong Duterte dun sa International Criminal Court. Hindi ka neutral. Pro Duterte ka. Yun yung masaklap dyan. Mga kababayan, ano pa? Alam nyo ba sa totoo lang, yung ginagamit dito ni na Congressman Abante, ni na Congressman Jude Asedre, at nung iba pa mga kongresista na nakipag-usap dito sa mga resource person, yun ay galing din mismo dun po sa mga article na isinulat nila at dun sa mga video na ginawa po nila. Ibig sabihin, walang idinagdag, walang ibinawas dito yung mga kongresista natin. Kung ano lamang po yung sinabit ginawa nila, yun lang yung itinatanong sa kanila. Kita nyo ha, partida mga kababayan, sariling balita nila ang sumusunog sa kanila dyan. Well, therefore, you are pro Duterte. Don't tell me you are not. All right. Sir, can I... No. Let me ask another question to you. You said you need to see this. The so-called EJK victims under President Duterte, a massive hoax. Do you believe that, Mr. Chair? Yes, sir. Again, Where did you get the information, Mr. Chair?
Your Honor, sana po mabasa ng buo yung aking... Do you want me to give you documents on that? Sir, I know what I posted, but I want the whole, the people here and the media to also see ano yung context ng aking isinulat para po maintindihan din nila at Ito na hindi yung lang context, maibase Mr. Chair. sa isang You do not statement even lamang. need to complete this. Kung gusto mo Sir, kumbituhin ko, yes, ito Your ah. Honor, I would Ito, okay. appreciate very much. I'm going to Mama. complete this now. Okay, Yes, para Your Honor. Hindi kasi mga kababayan, sa totoo lang dapat nga pabor na pabor pa dito kay Mary Jane Kimbaw. Ito pong tanong ni Congressman Abante na hinihimay sa kanya by paragraph, yung kanyang isinulat. Kasi sa totoo lang, ito po talaga ay ikagagalit talaga ni Congressman Abante. Bakit? Kasi unang-una mga kababayan, sila yung nakapwesto sa human rights. Yung kanyang komite mga kababayan, ang tinatalakay yung karapatang pantao ng mga kababayang Pilipino po natin. Tapos ang sasabihin mga kababayan na yung mga biktima ng AJK hindi naman totoo yung iba. Yun yung masakit kasi dyan mga kababayan, lalo na kung matatandaan nyo, yung AJK ay isa sa naimbestigahan sa Quadcom noong 2024. Talagang susoplahin siya dyan ni Congressman Abante. Kasi naimbestigahan po nila yan. Natotoo talaga mga kababayan ang mga nangyari na tumbahan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tingnan lahat. Opo. The so-called EJK victims under President Duterte a massive hoax. Okay. Sa akin, mali. I have documents to show. Yes, Your Honor, All right, that is your now you truth, said. and I also have my truth. Please. May I remind the resource person to again patapusin muna yung interpolator before you answer. Okay po, salamat po Mr. Chair, and sige po, so, kung pwede po, ibigay na lahat ng tanong at mabigyan din po kami ng pagkakataon na sumagot nang wala ring interruption Of sana. course, you will be given your opportunity to answer, pero patapusin muna talagang interpolator, that is Sige a po, ruling, Mr. Chair. before the resource person. Wag po tayo magsapawan. Opo, Mr. Chair, maraming salamat. Okay, Kinakabahan Mr. na, Chair, oh. let me continue on. You said, the anti-Duterte propagandist. Ayan! Alam ko na kung ano yung bias mo, di ba? May bias. Bistado agad mga kababayan, the anti-Duterte propagandist. Ibig sabihin pro-Duterte siya. Hindi siya mga kababayan, hindi siya neutral. Alam nyo, doon sa mga kababayan Pilipino natin huwag kayong magpapauto doon sa mga nagpapanggap na neutral sila. Yan mga kababayan, may side na tinitingnan. Ako, aminado ako mga kababayan, talagang pagdating sa usapin, lalo na pagka ang ibinabato nila, walang katotohanan, laban sa gobyerno, nagiging bias talaga ako. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, kaysa naman magkunwari ako na neutral, kahit mali, pagtatanggol natin kahit na mali pa, hindi naman pwedeng ganon. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, wala namang masama sa pagiging bias basta nasa tama ka at nasa totoo ka. Kaysa nga naman, namamangka ka sa dalawang ilog, tingnan ninyo yung sitwasyon ni Senator Amy. Ano ba nangyayari sa mga tao na namamangka sa dalawang ilog? Di ba ang ending pabagsak din? Kaya nga po sabi ko sa inyo mga kababayan, walang masama sa pagiging neutral, lalo na kung nasa tama ka at nasa totoo ka. Ano po ngayon, ipagpatuloy natin? Yes ka na rito Oo. Okay. Likely funded by drug cartels, terrorists, corrupt politicians, Ayan. greedy oligarchs, and narco-politicians are desperately trying to manipulate the global narrative. Hindi, mali pala yung term ko kanina. Walang masama sa pagiging bias, lalo na kung nasa tama ka at nasa totoo ka. Ano po kasi yung neutral mga kababayan, pangit yan, naiipit din sa huli yan. Mas mabuti pang bias ka na lang, at least nasa tama ka. What did you get the information about that, Mr. Chair? Yan. Pwede na po akong... Go ahead. Sige. Yes, Mr. Chair, pwede na po akong sumagot? Yes. Okay. Doon po sa mga nauna niyo pong tanong, kung saan, ang sabi ko nga po ay hoax. Ang pinagbabasehan ko po doon ay yung mga naglalabasan ngayon na panibagong impormasyon, kita naman po ito sa social media, ano po, kung saan yung mga napabilang na EJK, yung mga nagpakita ng picture ng mga anak nila na namatay daw sa EJK,
actually ay hindi po connected sa EJK. At yung iba po ay buhay na buhay naman po. Patay ka. That's why, ang sabi ko nga ay hoax dahil yung mga pinakita ng mga nagrarally at na pinapakita nila na namatay sa EJK ay hindi naman po patay. Mr. Chair, Mr. nag-a-attend ba kayo ng Quadcom hearing? Yan na! Mr. Chair? Hindi kasi sa totoo lang talaga mga kababayan, ang nakakaalam lang ng bilang no mga binawian ng buhay nung panahon na ginagawa ng dating administrasyon yung mali nilang pulisiya sa ipinagbabawal na bato, walang iba mga kababayan kung hindi yung mga nag-iimbestiga din sa Quadcom. Kasi unang-una, yung mga pinag-uusapan nila dyan, may mga nakukuha silang dokumento. And then may mga sinumpaang salaysay at may mga matitinding ebidensya. Ang problema kasi mga kababayan dito, ang pinagbasihan lang niya, yung pinaka-ebidensya niya, yung mga lumalabas lang daw na issue. Ibig sabihin mga chismis na sinagap lang din niya na kung saan hindi pa kumpleto, hindi pa buo, ginawa niya ng kwento at ginawa niyang kumpleto kahit walang ebidensya. Nag-a-attend ba kayo ng Quadcom hearing? Yung mga biktima ng EJK ay nandoon at nagkaroon pa sila ng prayer rally, Mr. Chair. Nag-attend ba kayo ng Quadcom hearing? You can answer. Mr. Chair, okay, salamat po at pagkakataong sumagot. Yes, nakapanood na po ako ng Quadcom at napanood ko rin po yung mga latest na ganap ngayon kung saan may isang Aling Sheila, Aling Lori, Aling another mother, kung saan yun po yung mga anak nilang pinapakitang namatay sa EJK ay hindi naman po. Doon po yun po yung pinanggagalingan ng aking isinulat na opinyon. Yun po ay reaksyon at opinyon sa mga nabalitaan ko po sa social media. Yun ang masaklap kasi mga kababayan. Yun ang masaklap. Wala man lang siyang resibo na pinagkunan. Kung hindi opinion lamang mga kababayan ng iba, nabalita niya lamang tapos ginawa niya ng sarili po niyang version nang wala siyang sapat na ebidensya at patunay. Kasi sa totoo lang, di ba napakaliwanag naman ang sinabi ni Atty. Claire kung matatandaan nyo nung nakaraang araw nung naitanong yan patungkol kay Aling Sheila. Di ba napakatindi ng binitawang salita ni Atty. Claire. Yan ay iimbestigahan. At kapag ka nakita mga kababayan na may pagkakamali dyan, merong mananagot. Tapos ang pinapakalat na mga ito mga kababayan na yung mga pamilya na humihingi ng hustisya na mga nabiktima yung kanilang kaanak sa EJK mga kababayan, propagandist lamang daw po ng mga anti-Duterte. Hindi naman pwedeng laging sasabihin propagandist. Kasi paano naman ang ating gobyerno na unti-unti ninyong sinisira, the more na sinasabi ninyo na propagandist lamang yung hustisya na ibinibigay ng ating gobyerno sa mga kababayang Pilipino po natin na naghihintay ng hustisya, especially yung mga nanay na nawala ng anak. Paano kaya nasasabi ng mga to na propagandist lang yung mga biktima na bata, yung mga katulad ni Kian De Los Santos? Paano nasasabi ng mga to na propagandist yun? Napakaliwanag naman mga kababayan na sa panahon ni dating Pangulong Duterte, binawian ng buhay etong katulad nitong si Kian De Los Santos at yung iba pa mga inosenteng bata na nadamay ng mga panahon na yon. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, hindi siya tatantanan dito ni Congressman Abante. Kasi nga, si Congressman Abante ang isa sa nakakaalam kung gaano kadami yung mga nabiktima ng EJK mga kababayan ng panahon ni dating Pangulong Duterte. At sa mga news online, again, those are my personal reaction and opinion on the current event. Sabi ni Victor Manuel, ipakita ang pagtumba kay Kian De Los Santos. Kung pwede ko nga lang ipakita at hindi tayo mabablock ngayon ipapakita ko sana. Mr. Chair, ang hirap nun, makakabalita ka ng anuman tapos you're going to put up an opinion and you want to let the people believe it's the truth. Yun ang problema dyan facts. Then sinabi mo, they want you to believe that every young life lost was at the hands of our people's president, Rody Duterte. This is a blatant lie.
that is my, pwede na pong sumagot, Your Yes, Honor? go ahead. Sige. Opo. Go ahead. Again, that is my truth. Those are my opinion. And nakabase naman din po yan sa mga available information. Ngayon, makikita po natin na yun nga po, may mga Ano? EJK victims nga raw. Na Nga hindi raw? na pala. Raw. Oh, Raw. yun nga po. Sabi, yung raw po, And I'm therefore, referring... you have no right to say it's a massive hoax. Mr. Chairman, within the Alam nyo mga kababayan kung sa korte to, talo na to kasi ang pinag-uusapan kasi sa korte mga kababayan. Eto, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kung ano lamang yung issue mga kababayan, dun lang talaga nakafocus. Eh kung ang ebidensya niya mga kababayan, yung araw, yung salitang araw, ay patay tayo dyan. Diba? Magigisa talaga siya dyan ni Congressman Abante. At ang isa pa dyan mga kababayan, pakinggan yung sasabihin ni Congressman Paduano. indulgence of Chairman. Yes, Mr. Ma'am, Congressman yung Paduano. sinasabi mong mga facts ngayon na lumalabas, is it an official document coming from those investigation by government agencies, by Quadcom, or just a mere in the social media accounts? Sir, Your Honor, nasa, if I'm not mistaken, nasa newspaper na rin po yan. Sandali But of sandali course, po. nauna, Sandali. Nasa newspaper. Pero ang tinatanong ko po, anong source ng newspaper? Is it an official document or findings of the Human Rights Commission? Yan! I have yet, Absolutely. Ma'am, Yes, Madam, Your Honor. absolutely not. Because during our hearing, the Quadcom, all those victims, yung mga families na nandun, was confirmed by Human Rights Commission. okay, Your Honor, In fact, we have all the list. Your Honor, can I also answer now, kung pwede po? Okay. Lumabas po na may mga kapatid, may mga kapatid, yung mga biktima, na sila po mismo ang nagdi-deny doon sa mga ibinabalita ngayon Mr. Chair, na Mr. Mr. Chair, Chairman. I'd like to interject for a while here, while you're answering. Kasi kahit sabihin niya mga kababayan yung mga sinasabi niya dito na may lumalabas na may mga kapatid daw no nabiktima, ang hindi naman daw nabiktima, may mga nakalagay sa picture na may mga nakalagay sa litrato na itinumba daw nung panahon ng EJK pero buhay pa naman daw ngayon. Ang tanong kasi nasan yung ebidensya niya? Yun kasi ang itinatanong sa kanya mga kababayan dito, hindi niya maintindihan. Kung meron ba siyang ebidensya na nakuha kahit man lang sa Commission on Human Rights mga kababayan, kung meron siyang matibay na ebidensya na nakuha doon. Or kahit man lang saan mga kababayan, basta may ebidensya siya. Kaso ang problema, hearsay. Hearsay yung sinasabi niya dito. Wala siyang ebidensya. Sumulat siya ng isang article na walang laman, walang backup evidence. Paano paniniwalaan ng taong bayan yan? Binabangkit mo, Ay, shoutout kay Kuya Benny Roda. Haha, iyak si Neneng DD shit. Kaya nga, iyak talaga siya dito. Thank you sa pakapi ha, iyak talaga siya dito. Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung galawang ganito, galawang tanga talaga. Walang ebidensya. may nabalitaan ka? May nabalitaan ka? Oh. I mean, my goodness, if you would like to be a resource person here in this committee, Oo, hearsay talaga. Walang ebidensya eh. Ibig sabihin, laway lang. kinakailangan meron kang basis. Meron Wala. kang tunay na basis. Meron kang dokumento na masasabi. Sapagkat, Luka, ang Commission on Human Rights, for example, nag-imbestiga ng EJK at maraming nakita. Kami, in my Committee of Human Rights, marami kaming nakita. Oo. Samantalang ikaw, sinasabi mo, massive hoax ito. Wag naman, Mr. Chair. Oh, gusto kong maniwala sa statement mo kanina. Pero ngayon, itong statement na ito, hindi na maganda eh. Oh, nagsabi ka pa ng facts. Some of these so-called victims died
years before or after Yes. Duterte's presidency. Where'd you get the information? Nasa balita po, Your Honor. Oh. Yung iba po ay namatay ngayong last year lang po, Madam. 2024. Mr. Chairman, Opo. Madam, sa Quadcom po, sa hearing namin, at it was confirmed by Human Rights Commission, lahat po na nakalista doon, under our records, was confirmed by Human Rights Commission. Wala po doon yung prior and Wait after lang po, ha, kasi ako ng Duterte's administration. And Mr. Chairman, kindly, let me just remind that, sir, is he your counsel? No, sir. Oh. From the House of Representatives po siya. Biruin niyo mga kababayan na sinasabi niya na una, nakakuha siya ng balita doon sa mga chismis. And then, ginawa niya ng kwento. Parang katulad nung kay Crisette kanina, kinuha niya yung balita ng walang paa, walang pakpak, walang kamay, walang ulo. Pagdating doon sa ginawa niya, kompleto na. Ngayon, yung ginawa naman itong si Mary Jane Kimbaw, mga kababayan, ganun din. Kumuha din ng balita doon sa mga chismis, mga kababayan, tapos binuo din niya. Kinumpleto din niya. Ang masaklap nga lang dito, kaya sila naki-question kasi wala silang ebidensya. Alam nyo, dapat ang ginawa ng mga ito, nag-research sila ng mas malalim. And then, in-screenshot nila yung mga possible na evidence na makukuha nila para may backup man lang yung kanilang article. Na ito, galing sa ganitong news. Yan yung article or link man lang, mga kababayan. Kaso wala. Wala, sa madalit salita, laway lang talaga yung daladala at baon ng mga ito dito sa TRICOM. Ay, From the House? nagpapapirma po. Sabi ko mamaya na kasi busy pa po tayo. Anyway, Madam, Apo. Ma'am, Yes, wala Your po Honor. eh. Now you're talking about those mga disclaimer ng family. Now, ang tanong ko po, is it documented, under oath? Do you have a document for that? Or just a mere media reports? Alin po, sir, yung tinatanong po ninyong documented or Hindi, media reports? sinasabi mo na may mga families of victims na dininay, na-refute yung claims. Posted po ng mga Ayun nga ang kamag-anak problema, nila. posted and then, sa social opo, media. And Ang sinasabi ko, madam, baseless yan kasi based on our investigation and unless otherwise, you can have a document under oath that indeed a certain family of victims clarified and dispute that data. Okay po, Your Honor, noted po. Next noted? time. Yeah, noted Anong po noted? noted po na, Tinatanong po kita Ah. kung may dokumento ka bang hawak, wala. tulad po ng sagot ko kanina, Hindi, Your sandali. Honor. You answer my question, Mr. Chairman. Yes, I'm trying to answer, Your Honor. Sandali po. Apo. Yes or no? Do you have the document? Under oath? Wala! Like I said, Andale, yes or no? Remember, I am just asking you if you have the document or not under oath. of the family who Yeah. reported? Yeah. None, sir. Oh, none. It's Oh. on the O ibig sabihin wala siyang document, wala siyang ebidensya, mga kababayan. Nonsense yung isinulat niya na article. Nonsense yung ipinapakalat niya na yun daw pong pamilya ng mga nabiktima ng AJK, mga kababayan, ng panahon ni dating Pangulong Duterte ay propagandist lang ng gobyerno. Ano po, propagandist lang ng mga kalaban ni Duterte sa politika. Kasi yun yung pinupunto niya eh. Yun daw mga pamilya na ginagamit ngayon para i-DNA itong si dating Pangulong Duterte ay propagandist lamang. Propaganda para idiin lalo itong si Digong. Pero ang katotohanan, tingnan nyo naman yung nagsulat. Walang ebidensya. Ano paniniwalaan natin dyan? Laway niyan. May basis ba yung laway niyan? Siyempre wala. Kasi nga kinuha niya yung balita niya dun po sa mga sabi-sabi lang, sa mga post lang ng kung sino-sino, tapos ginawa niya ng kwento. Paniniwalaan niyo yung ganyan? Yung mga taga-suporta dyan ni dating Pangulong Duterte, naniniwala kayo sa ganito? Diba? Eto ba yung pinagmamalaki nyo na sinasabi nyo na mga vlogger, na mga magagaling? Na tinuturuan kayo ng mga idea laban sa gobyerno? Yan ba yung pinaniniwalaan nyo? Diba? like I said, it's a So none. You don't have. okay, sir. Next time po What's kukuha next po muna- time? next time po, bago po tayo magsulat ng mga ganon, kailangan kumuha po muna tayo ng mga dokumento under oath. See?
at hindi tayo basta magbabase sa sinasabi Chair. ng mainstream media. Okay. Mr. Chair, Thank you. let me continue on the Representative Aman. statement. Tama, pinagtawanan siya ng mga media. Kasi media pa ang sinisi niya. Wala nga siyang baon kahit article man lang galing sa media. Tapos media pa yung sisisihin niya. Di ba mga kababayan, kita nyo galawan ng mga to. Di nyo napapansin? Kita nyo yung galawan ng mga to. Kapag ka sila mga kababayan, ang nalalagay sa alanganin dahil sa kanilang mga pinaggagawang problema at kalokohan sa kanilang mga social media, mga paninira nila, ang gagaling ng mga yan, manisi sa iba. Di ba hahanap, gagawa sila ng kasalanan, ipapasa nila yung sisi sa iba? Tingnan nyo ugali ng mga yan. Sinisi pa ang media kaya pinagtawanan siya. Di ba ipagpatuloy pa natin? He said. Yes. Sinabi niya, facts to nakalagay facts. Many are completely unrelated to drugs or EJKs. Some of them are still very much alive. You said you do not have any documents on that. Now look, Miss MJ na lang po. Para hindi po Miss MJ, po. you are accountable to the victims and you are accountable to us in the Quadcom. Tama. Pinasinungalingan mo kami. Pinasinungalingan mo ang mga victims. Kasi sa totoo lang, pinalalabas niya mga kababayan na yung mga biktima, mga nanay na naghihintay ng hustisya, nag-aabang ng hustisya sa pagkawala ng kanilang mga kapamilya, kanilang mga anak, pinapalabas niyang hindi nagsasabi ng totoo. Pinapalabas niyang hindi totoo yung mga nanay na humihingi ng hustisya. At especially, sa ginawa niyang yan, pinapalabas niyang hindi totoo yung investigasyong ginagawa ng Quadcom. Kaya dapat nga mga kababayan, contempt pa ito Kasi literal na nagsinungaling, naka-under oath pa. Now look, if you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. Naku po. I apologize, sir. And tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod po ay maghahanap na lang po muna tayo ng mga under Yun. oath. At Okay hindi to, po ha? tayo magre-rely sa mga balita ng news. Salamat na lang. po. Okay po. Kaya Maliwanag fake po. news. Yun ang ibig sabihin nun. Iyak! Fake news. Ito, tutuloy ko Salamat din po, Your Honor. Fake news na literal. Tama yan. Tama yan kung Congressman Abante. Fake news na literal talaga yan. Di ba? Kita nyo? Yung mga sinusuportahan nyo mayayabang online. Yung mga sinusuportahan nyo mayayabang online. Dito, puro public apology sa TRICOM ng Congress. Puro public apology. Kasi nga sa totoo lang mga kababayan, literal talaga. Literal na fake news. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Ito sinabi nyo, ikaw, ito, binanggit mo na ito and this is something that you should apologize also. Anong sabi mo? Do not let these criminal forces twist reality to turn a strong, decisive leader into a monster. Now let me ask you, who are these criminal forces? Naku po. Ms. MJ, please answer. Okay. I have this, kasi tulad ng sabi ko, ito po ay mga reaction at opinion ko lamang. Nako. Therefore, you apologize because this is Okay not po, true. sir. Okay, sir. I apologize. Okay, Mr. Chair, this is the second time that Miss MJ has apologized. I hope that next time, kayong mga vloggers, huwag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Sapagkat meron kaming documents to show Naiinsulto ko, I am insulted with your statement. Being the chairman of the Committee on Human Rights and one that's investigating, I am actually insulted with your statement. Tama. Again, Kasi talaga mga kababayan, sa totoo lang siya, si Congressman Abante ang isa sa nakakaalam niyan. Yung mga pamilyang nabiktima nung panahon ng dating administrasyon mga kababayan doon sa kanilang maling pulisiya. Kasi nga, committee niya yun Hawak yun ang committee niya mga kababayan. Tapos sasabihin lamang nitong isang nagsulat ng article na kinuha lang sa mga sabi-sabi, sa mga chismis,
na walang katotohanan yung mga pamilyang nabiktima ng AJK. My apologies, sir, and noted po sa mga suggestions po ninyo. At gusto ko lang din pong sabihin na yung pong post has nothing to do with you. Hindi po, it has nothing to do with, pasensya na po. Well, Mr. Chair, maraming salamat, no? Yung binabanggit mong nothing to do with me, pero yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun eh. Ikaw naman, mag-isip naman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga eh. Ouch! Tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Hindi lang sumusulat kayo kung anong gusto nyo isulat dyan. You're telling us na yung criminal forces, gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Okay, Your Honor, pero Mr. Chairman. Mr. Chairman. Iyak! Mr. Chairman, just a matter of protocol. May I move to strike out the statement of the Chairman Abante Second. addressed to MJ. Second, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Iyak! Any objection? There being none, the Hinihingal na sa mic. uttered words is stricken off. Any further questions? I rest, Mr. Chair, and thank you so much. I'm not angry at you, Miss MJ. We're just ferreting the truth here. Ano? okay, Your Honor. Pero again, hindi ko po alam kung saan nyo po nakukuha yung idea nyo na kayo yung criminal forces. Hindi po. Anyway, again, Ikaw ang apologize. Mr. Chair. Okay po, sir. Ikaw ang My sumulat apologies. Yes. Okay. My Sinulat apologies, mo sir. yun eh. Okay po. Tanga po ako, sir. Ano? Yan sinasabi ko sa inyo. Alam nyo kagaling ni Congressman Abante magpaiyak. Dalawang vlogger yung pinaiyak niya ngayong araw na ito. Ewan ko lang mga kababayan kasi napanood ko lang naman itong dalawang to eh. Dalawang vlogger yung pinaiyak niya ngayong araw na ito. Paano pa kaya yung iba kapag umattend na? Diba mga kababayan? Kaya nga mahirap talaga magbalita lalo na kung galing lang yan mga kababayan sa mga chismis. Huwag kayo magpapapaniwala dyan. Dapat kahit papaano may article man lang kayo na binabasa. Or di kaya naman, dapat isinisave nyo yung mga article na hawak nyo para kahit papaano kapag naandyan kayo sa kagipitan at tinatanong kayo, meron kayong mahuhugot na article at ituturo ninyong dun nyo nabasa. Yun lang yung pinagbasihan nyo. Kasi sa totoo lang mga kababayan, pag yan talaga sinabi mong chismis, hearsay, laway lang, di ka talaga paniniwalaan dyan. Ang kailangan dyan, resibo. Kahit nga galing sa balita, wala siya maipakita eh. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi dapat siya masusukol ni Congressman Abante kung meron man lang siyang dalang article and then ipinakita niya. Eto po, dito ko nakuha yan. Eto pa yung isa pang balita. Diyan ko nakuha yan. Hindi siya kahit papaano hindi siya masusukol. Sa totoo lang, kasi ang problema wala siyang dala, wala siyang baon. Wala siyang baon na kahit na na pangsalo sa kanya kasi nakakahiya to. Alam niyo ba kung bakit nakakahiya? Napapanood yan ng sambayan ng Pilipino, napapanood yan ng mga kababayang Pilipino natin. Ngayon, paano pagka nakita yan ng mga kababayang Pilipino natin at sinasabi na ito yung sinusuportahan ko, ito yung pinapanood ko, fake news pala? Di nakakahiya yan. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, yan tanga ka patuloy ni Congressman Abante. Di kasi kayo nag-aayos. Anyway, ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Yan. Kasi, di ba sabi niya kanina, objective, neutral. Siya. At hindi siya pro Duterte, hindi siya pro Marcos. Neutral nga siya mga kababayan. Pero, kung titingnan nyo, dito sa mismong pagtatanong ni Congressman Ako, napatuga niya, nabayas, etong si MJ, na ito mga kababayan. Ano po, kasi sabi dito, Ako, criticize content creator MJ Reyes opening speech over political biases. Yan po yung sabi dyan. So ito i-play po natin. Sabi mo kanina sa opening statement mo, if I remember right, wala kang kinikilingan. You're not pro BBM or Marcos.
you're not pro-Duterte. Tama po. Tama po, Your Honor. I'm pro good governance. But like I said, also in my statement, I support and I respect yung pong mga pinuno at lahat ng Pilipino na sumusuporta sa aking advokasya, which is good governance nga po at free speech. Good governance. Yes Pero po. dapat po bang isali rin yung paninira ng mga individual na tao? Ah, You are pro-governance? Ano po yung tanong po doon, Your Honor? Dapat po ba ilalagay sa inyong mga post yung paninira? Hindi ko po masyadong makuha po yung maintindihan po yung tanong. Baka mali. kasi sa totoo lang, pagka ang sinabi mo kasi, ang sinusuportahan mo, yung good governance, dapat wala kang sinasabi na black propaganda. Yung mga pamilya ng naiwang biktima ng AJK nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi doon pa lang sa statement niya, mga kababayan, na black propaganda yung mga nabiktima at ginagamit lamang para i-DNA itong si dating Pangulong Duterte, parang tinira mo na din ang gobyerno at sinabihan mo na mali yung ginagawang hakbang ng ating gobyerno na pananagutin etong si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga nagawang kasalanan dahil sa kanyang maling pulisiya. May sagot ko? Hindi po ba question na po kayo kanina ni Honorable Abante? Nag-apologize nga po kayo eh. 3 beses. At paiyak-iyak pa po kayo. Yes, Your Honor. Napapaiyak po talaga ako sa... And then you claim na wala kang kinikilingan. But from your post, meron kang kinikilingan. Your Honor, May bias ka rin na pinapakita. Kasi nandito sa akin ang listahan ng mga post mo, yo. sige po. Your Honor, just let me know kung pwede na po ako magsalita. Pwede na po, Your Honor, Yes, you have sumagot. the floor. Okay, maraming salamat po. Sabi ko po, ako ay pro good governance. Hindi po ako pro Marcos or anti Marcos or anti or any politician. Ako ang sabi ko po, I'm a pro good governance. And I also said in my statement that I also have my biases. 'Di ba? Sinabi ko po 'yon. Pero hindi po ako tumitira ng below the belt. I did not say na wala akong bias or wala akong kinikilingan. Obviously, tulad ng Hindi, sabi mo kasi kanina objective ka eh. Tapos ngayon sinasabi mo na bias ka. Pero hindi ka tumitira ng below the belt. Kanina, di ba pakinig yung mga kababayan? Sinabi niya mismo na objective siya. Sinabi niya mismo, mga kababayan, na hindi siya pro Duterte, hindi siya pro Marcos. Sa madaling salita, neutral po siya. Ang pagkakaalam ko kasi, pagka sinabi mong neutral, dapat hindi ka bias. Ngayon sinasabi niya na bias siya. Sabi ko, sinusuportahan ko ang mga pinuno, ang mga Pilipino na nagtataguyod ng good governance at free speech. So yes, may bias po ako. Ay, tama. Tingin ko na pinuno na nagtataguyod nito, yun po yung medyo bias po ako doon. Pasensya na po. Ayan. Di ba mga kababayan? Kaya yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, nako, pumili na kayo ng mga vlogger na susuportahan ninyo ng ayos. Wag yung mga ganito. Niloloko kayo. Sa totoo lang, kanina sinasabi niya, objective siya, hindi siya bias. Pero ngayon, maliwanag. Nung tinanong siya ni Congressman Acop, sinabi niya na bias siya. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Kita niyo ang bilis magbago ng pananaw at salita niya, mga kababayan ha. Paano pa kaya kapag nagbibigay ng opinyon at pahayag po nila? Lalo na at pinapakinggan yan ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. 'Di ba? So yan yung isang patunay na kapag nag-imbento ka ng fake news at gumawa ka ng fake news, talagang babalik at babalik yan sa kanila. Kasi nga mga kababayan, hindi po nila matatakasan yan kasi yung itinatanong sa kanila galing din po sa kanila. Wala naman pong tanong dyan na inimbento lang ng mga kongresista po natin. Yung itinatanong po ng ating mga kongresista dito sa mga ito, mga kababayan, galing din po sa kanila. Sila po ang nagsulat, sila po ang gumawa, at yun po ang itinatanong sa kanila. Ang problema nga lang dito, sila na nga yung gumawa ng maling balita, hindi pa nila kayang idepensa yung kanilang balitang yun. Sila na nga yung gumawa ng fake news,
hindi nila alam kung paano po nila lalabasan yung fake news na ginawa din nila. Yan ang pinakamatindi dyan. Kaya yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, nako, nasuportahan yan. Niloloko lang kayo ng mga yan. Ano ba yung shoutout kay Bergie Carlos? Hindi ka kasi nagre-research bago ka mag-opinion. Yun nga yung problema po eh. Hindi po siya nagre-research, mga kababayan. Napakadali naman sanang sabihin na ito po, dapat may baon siya. Ito po yung yan po yung nakalagay doon sa article ko. Yan po yung balita na naandun po sa isinulat ko. Nakita ko lamang po yan. Sana pagdamutan nyo na. Di ba mga kababayan? Napakadaling sabihin na ganon.